Ola from Barcelona. Never ko inimagine sa buong buhay ko na magpapakaraoke ako dito sa Spanya. Kaya ipinasarado ko kay Mayor ang kalsada. Umpisa natin ang kwento ng araw na ito ngayong umaga. Kung saan hanggang sa pagluluto at paglilinis ng bahay ko, ako ay kumakanta. So ito na nga, 2 months ago kinuusap ako nitong hipag ko kung pwede ko daw siyang tulungan mag-organize ng party sa isang street dito sa aming bayan. Dahil hipag ko yun, hindi naman ako makahindi sa kanya. Dahil tuwing ako humihingi ng favor sa kanya, ipalaging oo din ang sagot niya. Dahil nga mahilig akong kumanta at palaging karaoke yung bitbit ko tuwing may friends and family gatherings kami, yun yung naisipan niyang pwede kong gawin. Dahil sa pabida-bida ko, yan napasubo na naman ako. Medyo kinakabahan ako ng mga sandali na yan dahil mamaya ng karaoke night namin. First time ko maging host, kaya iniisip ko na rin dyan kung ano-ano mga pwede kong sabihin. Nagsulat na rin ako ng mga kanta na pwede kong kantahin kasi baka walang kumanta dahil sila ay may pagkamahiyain. Once a year dito sa small town namin ay meron kaming araw ng fiesta. Pwede nyo siyang ikumpara sa mga fiestas ng barangay sa Pilipinas. Itong fiesta dito sa amin ay pumapatak palagi sa 3rd week ng August. And usually 4 na araw iyon na puro ng saya, sayawan, inuman, peryahan at marami pang iba. Para kay Mayor, mas maraming activities from morning till night, mas masaya. At doon na nga papasok si Pinay sa Barcelona. Pero wait lang, nakakapagod din ang 4 na araw ng fiesta. Kaya tuwing may fiesta dito sa amin, puro steam veggies at piniritong karne na lang palagi ang pinapakain ko sa pamilya ko. Dahil yan ang mas madaling lutuin, wala namang problema dito sa 2 anak ko. Gamit na gamit ko nga this week itong air fryer namin. May ganito din ba kayo? Isasalpa ko lang ang mga gulay dyan o isda. Kahit nga pizza ay pwede din. Tapos ayun, may lunch na agad kami. Kaya nagpapasalamat ako sa nag-imbento nito. Perfect para sa mga busy mom na katulad ko. Pagkaluto ay pumunta muna ako sa tindahan para mag-hi sa ating ilang kababayan. Sila nga pala this week ang mga naging bisita natin. Si Kuya Drake at si Ate Marichu from Italy, si Ma'am Brenda at si Miss Rosemary from New York, si Fabio at si Shakina from Australia at Portugal na sobrang natuwa nung nakita si Chef Jaume, at ang pamilya ni na Ate Mylene from France. Dito kami sa Barcelona. Halos araw-araw na nga dinadayo tayo ng mga kababayan natin dito. Kaya pinupuno ko palagi ng Chorizo Filipino tindahan ng asawa ko. Tuwang-tuwa din tuloy si Mayor sa akin kasi nagiging tourist attraction na daw ang village namin. So ito na nga, hapon na. Diyan ko ng aking kalsada. Nag-organize ng hipag ko dito. Nag-set up na sila ng mesa at silya. Nagkabit din sila ng banderitas at ilaw. Para kitang-kita mamayang gabi ang mga hahataw. Bukod sa pakaraoke, may dinner ding mangyayari. Pero kanya-kanya na pagkaing dala na pwede mong i-share sa mga kapitbahay mong chismosa. Flex ko nga lang pala itong mga handmade decorations ni lolo at lola. Tulong-tulong lahat dito para sa ikasasaya ng community namin. Dahil maaga pa naman, isumali muna ako sa isang activity or event na inorganize naman ng asawa kong si Chef Jaume at ng bayaw niya. Si Chef Jaume ang driver ng truck na ito na nagbibigay sa mga tao ng alak. May malakas din ang music dito kung saan ikaw ay mapapainda. Ida-drive ng asawa ko ang truck, susundan namin siya at iikutin namin ang center ng bayan namin. Humihinto kami sa mga restaurants na nagbibigay sa amin ng pulutan. Alam nyo, naalala ko pa 10 years ago nung inumpisahan namin ito. Kami magkakaibigan lang talaga. From 20 people ay naging 50. Nung sumunod na taon ay naging 100. And then ngayon ay 250 people na ang nag-join. Pero ito hindi libre ha. Ang pera nakikitain namin dito ay tinatago lang din namin para sa mga susunod na projects or parties sa village namin. 15 euros ang ticket. Meron ka ng 6 na basong beer o sangria. Plus 6 din na pulutan. At this year ay may pag-giveaway kaming mga eco bag na may lamang corned beads, candies, tubig at chorizo Filipino. Yes, 250 chorizo Filipino ipinamigay namin ng asawa ko. Kasi yun ay marketing din. Isang paraan na rin para maipakilala namin sa Spain ang ating produkto. At sineselebrate din namin this year ang 10th year anniversary ng organization na pinamumunuan nitong pamilya ko. Sobrang dami na nga dumalo pero marami pa rin ang naubusan ng ticket. Marami pa rin na hindi nakabili kaya naghati-hati na lang sila dyan. At yung akin naman ibinigay ko na lang sa napakagandang babae na Are na siya nag-alaga sa anak kong si Julia noong maliit pa siya. Anyway, matapos sa mahigit na 2 oras sa pag-iikot namin sa bayan, dinala ko muna mga anak ko sa periyahan. Pero sabi ko 2 rides lang. Dahil may pakaraoke pa ako. Diyos ko ano bang ginagawa ko dito? Nakaset up naman na lahat ng mga kakailanganin ko doon. At bago ang karaoke, kumuha din ng 2 drag queen ang hipag ko. Para habang nagdi-dinner mga tao ay na-entertain din sila. So sobrang busy ko today, ikanin nga lang pala ang naluto kong hapunan namin. Buti na lang habang nasa shop ang asawa ko ay nagluto daw siya ng adobo. Pero sa kaba ko naman hindi naman ako masyadong nakakain. Iniisip ko na dyan kung sino kaya ang aking pakakantahin. Eto na nga, mag-start ng karaoke natin. Dinala ko rin yung maliit na speaker sa bahay in case magka-problema yung mga amplifier namin. Dinala ko na rin yung 2 mic ko para pwede silang mag-duet dito. Pero nilagyan ko ng cover para di mapuno ng laway.
O di ba parang lasing lang, pero ngayon palang iinom yan. Inumpisahan ko ang karaoke session namin sa isang song na alam ng lahat kantahin, bukod sa akin. Tawang-tawa ang asawa ko dyan dahil sa chorus lang ako nakakasabay. Buti na lang andito yung mga tropa ko. Tinulungan nila akong painitin ng gabi. Game na game sila para maging successful ang first karaoke party ko. Humaba nga agad yung listahan ko dyan ng mga kakanta. Yung listahan ko naman ng mga songs ko ay tinapon ko na sa basura. Nahirapan ako makiagaw ng mic sa kanila. Kahit sina lolo at lola ay game na game sa kantahan, pati nga mga bata ay nakikisali rin. Meron pa nga 80 plus years old na umakyat sa stage. So sobrang luma nga na nire-request na song ay hindi ko na makita. Marami akong na-realize ngayong gabing ito. Nakaramihan pala sa kanila ay sintonado. Char. Pero eto seryoso na, hindi sila KJ. Wala silang pake kung wala sila sa tono. Kumakanta sila hindi para magpa-impress sa iba. Kumakanta sila kasi gusto lang nila yung song na kinakanta nila kahit masakit na sa tenga. Mas bet nila yung hati-hati sila sa mic. Mas bet nila yung happy songs. Yung mapapaindak ang lahat. Wala man lang ni isang kumanta ng ballad. Sobrang saya ko nung gabing ito. At napansin nga yan ng asawa ko. Kaya baka next year magpa-karaoke ulit ako sa kanila. Kasi nakita ko na sa isang simpleng kantahan marami kang pwedeng makilala at mapasaya. Hindi man part ng Spanish culture ang karaoke. Kasi more on sayaw-sayaw sila. I-open naman sila sa mga ganitong kultura. Kung kukumpara ko sa Pilipinas, panalo talaga tayo dahil sa daming magagaling kumanta. Pero sa gabing ito, hindi naman iyon ang mahalaga. Kung nakita nyo, magkakaiba man ang ating pinagmulan, nagiging isa tayo sa musika. At dito na natapos ang vlog ko. Nakakanta naman ako ng isa ngayong gabi. Hindi ko na kasi maagaw ang mic para kantahan sila ng Tagalog song. Next time na lang, alam ko marami pa naman pagkakataon. So siya hanggang sa susunod. Adios!